Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Wa ba'd, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mga kapatid sa pananampalatayang Islam, alam naman natin na ang syaitan ay ang tunay na kalaban ng Islam. Pinagsisikapan ng syaitan kung paano niya mapaparami ang kanyang makakasama sa impyerno. Pinagsisikapan niyang maninlang ang mga mananampalataya na masunod ang mga hakbang ng syaitan. Pinapalitan ng syaitan ang masasamang gawain na akala natin ay mabuti. Ipinapakita niya sa isang mananampalataya o isang Muslim ang isang gawaing masama na akala ng isang taong Muslim ay isang mabuti. At hindi pala alam ng Muslim na ito, isang mananampalataya na ito ang magdadala sa kanya sa impyerno, waliyadu billah. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, afaman zuyyina lahu su'u amalihi fara'a'u hasana, ang sino mang dekorasyonan sa kanya at matatakpan na sa kanya ang katotohanan. Ang tingin niya sa isang masamang gawain ay mabuti. Kaya akala niya makakabuti sa kanya, yun pala, yun ang magdadala sa kanya sa impyerno, waliyadu billah. Ang syaitan, alam naman nating mapalinlang. Ang syaitan, marami siyang tao. Hindi mo alam na ang isa sa kanyang mga tao ay ang iyong kaibigan. Ang iyong kapitbahay. Hindi naman natin sila matatawag na syaitan, ngunit sa kanilang mga gawain. Dahil sa paglabag nila sa kautusan ng Allah subhanahu wa ta'ala. Paano ba natin malalabanan ng syaitan? Pagsikapan natin sa abot ng ating makakaya na sundin ang lahat ng inutos ng Allah subhanahu wa ta'ala at ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. At pagsikapan din natin na iwasan ang lahat ng ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala at ipinagbawal ng kanyang propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ang aking butatalakayin sa gabing ito ay tungkol sa isang kwento na nabanggit sa isang mga tafsir, tulad ng sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa suratul Hashr آية 15-16 بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان أكفر فلما كفر قال إني بريء منك قال إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين. Ito po ang aking tatalakayin sa gabing ito. At sinabi ni Ibn Jarir at-Tabari at ni Ibn Kathir sa kanilang tafsir ng isa sa dahilan na pag ibinaba ang aya na ito ay dahil sa isang malakas ang pananampalataya sa mga Bani Israel ng kanyang pangalan ay si Barsis. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala sa aya na ito na katulad ng isang syaitan nung time na sinabi niya sa taong yaon na sabi niya, sundin mo ako at sumuway ka sa Allah subhanahu wa ta'ala. At anong ginawa ng taong yun? Falamma kafar, nung sundin ng tao ang syaitan na yun sa kanyang inutos, na hindi kinalulugdan ng Allah subhanahu wa ta'ala ang inutos ng syaitan na yun, anong sinabi ng syaitan? Nung sundin siya ng taong yun, qala inni bari'um mink, tunay, katotohanan na ako ay inosente sa iyong ginawa. Inni akhafullah rabbal alamin. Sinabi ng syaitan, katotohanan na ako'y natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Fakana akibatahuma annahuma fin nari khalidina fiha. Ano nangyari sa resulta ng pagsunod ng tao yung sa syaitan at ang pagsuway ng syaitan sa Allah subhanahu wa ta'ala? Ang naging kanyang resulta ay ang magpasok silang dalawa sa impyerno at sila'y habang buhay sa impyerno. Bakit? Dahil ang pagsuway na yun ay isang shirk ang kanyang ginawa. Malalaman natin kung bakit natin nasabi na shirk ang ginawa ng taong yung
na inutusan ng syaitan. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَذَلِكَ جَزَاءُ الظَّالِمِينَ. Yan ang resulta o reward ng taong sumuway o gumawa ng mga bagay na hindi makatarungan. Ang kwentong ito, mga kapatid, sa panampalatayang Islam ay isang dahilan o sababun nuzul ng aya na ito, isa sa dahilan na pagbaba sa aya na ito ay dahil kay Abid na isa sa pinakamalakas ang panampalataya sa mga Banu Israel. Nung unang panahon, may 3 magkakapatid at 4 na magkakapatid, 3 sa kanila ay lalaki at 1 sa kanila ay babae. Itong 3 magkakapatid na ito, nais nilang lumuwas sa kanilang bayan upang makisabak sa isang labanan para sa Islam. Ngunit, ang problema nila kung saan nila iiwan itong kapatid nila. Dahil nga, hindi nila pwedeng isama itong kapatid nila sa pupuntahan nilang labanan. So, kailangan nilang maghanap ng isang lalaki o isang taong mapagkakatiwalaan nila sa kanilang kapatid. Ayon sa ibang hadith, na dumating sa kanila ang syaitan at nagmukhang tao na para bang magbibigay siya ng advice. At kanyang sinabi, mayroon akong alam na isang tao na mapagkakatiwalaan kung saan pwede niyong iwan ang inyong kapatid sa kanya. At sa ibang riwaya naman, sa ibang naiulat na hadith, na nagplano yung magkakapatid at sila ay nagpulong ang kanilang napagkasunduan na iiwan ang kanilang kapatid kay Abid o kay Barsis. Ang kanyang pangalan ayon kay Ibn Jarir at-Tabari at kay Ibn Kathir ay si Barsis. Ngunit tawagin natin siyang si Abid. Si Abid ang napili ng 3 magkakapatid kung saan doon nila iiwan ang kanilang kapatid. Pagdating nila kay Abid, pinakiusapan nila si Abid na tanggapin ang kanilang kapatid habang wala sila. At kinuwento nila kung ano ang kanilang plano na gusto nilang lumuwas para makipaglaban sa mga kalaban. Pilit man nilang kausapin si Abid ay hindi pumayag. Dahil nga, isang babae ang iiwan sa kanya. So dumating ang syaitan sa kay Abid at nagmukhang tao. Nagkatawang tao siya. Na para bang yung tagapagbigay ng payo ang kanyang mukha. At nilinlang niya itong si Abid na sabi niya kay Abid, hindi ba Abid gusto mong makakuha ng isang reward o isang kabutihan? Kung gusto mong makakuha ng reward at tulong mo sa magkakapatid na iyan, ay tanggapin mo ang kanilang kapatid na babae. So nag-isip itong si Abid hanggat sa tanggapin niya itong babae na ito na iwan sa kanya. Sa kondisyon na hindi titira sa bahay ni Abid. Ibig sabihin, titira siya malapit sa bahay ni Abid. Ibig sabihin, magiging kapitbahay ni Abid itong dalagitang ito. So, anong nangyari? Tinanggap na ni Abid itong dalagang ito dahil nga sa payo ng syaitan sa kanya. So, umalis na itong 3 magkakapatid para makisabak sa isang labanan. At sa unang pagkakataon, itong babae na ito ay mismo doon nakatira sa harap ng bahay ni Abid. At ang ginagawa ni Abid ay nagluluto siya at inilalagay ang pagkain ng babae sa harap ng pinto ni Abid. At ayon sa ibang riwaya, ibang naiulat na hadith, kapag nailagay na ni Abid ang pagkain sa harap ng kanyang pinto, ay kukuha siya ng bato at babatuhin na ang pinto ng dalagita. Nang sa ganun, malaman na ng dalagita na handa na ang kanyang pagkain. At sa ibang naiulat naman na hadith, ay aakyat si Abid sa taas ng kanyang silid. Kung saan doon siya nakafocus sa kanyang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. Pagdating niya sa taas,
ay tatawagin na niya ang dalagita. At ang dalagita naman ay lalabas na sa kanyang tinitirhan at kukunin na ang kanyang pagkain. At pagkalipas ng panahon, dumating na naman itong syaitan na ito at nagmukhang nagkatawang tao na naman. At sa kanyang pagkatawang tao, nilapitan naman niya si Abid. At sabi niya kay Abid, Abid, hindi ba gusto mong makakuha ng reward? Sabi ni Abid, oo naman. Bakit hinahayaan mong kunin ng babae ang kanyang pagkain sa harap ng iyong bahay? Hindi mo ba naisip kung anong sasabihin ng mga tao? Titingnan siya ng mga tao. Kumbaga, magiging masama si Abid sa mata ng mga tao kung bakit inilalagay niya ang pagkain sa harap ng kanyang bahay. Sabi ni Abid, anong gagawin ko? Sabi ng syaitan, ilagay mo ang kanyang pagkain sa harap ng kanyang pinto. Nang sa ganun, hindi na kailangan lumabas mang babae sa kanyang bahay. Pagbukas niya ng kanyang pinto, kukunin na lang niya ang kanyang pagkain. So naisip ni Abid na mabuti ang payo ng syaitan na yun. Pero hindi po alam ni Abid na syaitan yung tao na yun. At ganun lang ang ginawa ni Abid. Sinunod niya ang utos ng syaitan. So ang ginawa ni Abid ngayon, pagkaluto niya ng pagkain ng babae, doon na niya dinadala sa harap ng pinto ng dalagita. At aakyat na sa kanyang silid kung saan doon siya nakatira at tatawagin na niya ang babae. At sisigaw na siya para tawagin ng babae na handa ng kanyang pagkain at bubuksan naman ng babae itong pinto at doon makikita na niya ang kanyang pagkain. Pagkalipas naman ng ilang panahon, dumating na naman ang syaitan. At ganun na nga ang ginagawa ni Abid. Tuwing siya ay makaluto, nilalagay niya ang pagkain ng dalagita sa harap ng pinto na tinitirhan ng dalagita. Dumating na naman itong syaitan na nagmukhang tao. Anong sinabi ng syaitan sa kanya? Sabi niya, Abid, gusto bang makakuha ng reward? Sabi ni Abid, oo naman. Bakit hindi mo kausapin yung babae? Pag hinahatid mo yung pagkain, bigyan mo siya ng payo, bigyan mo siya ng aral, nang sa ganun, makakuha ka rin ng reward. Hanggat sa ganun na nga ang ginagawa ni Abid, tuwing hinahatid yung pagkain, hindi mo na siya babalik sa kanyang bahay. Kakausapin mo na yung dalagita, hanggat sa sila nagkalapit sa bawat isa. Ganyan po ang ginagawa ng syaitan. Step by step niya tayong lilinlangin na makagawa ng masama. Hindi pala natin alam na yun ang magdadala sa atin sa hindi magandang paglalagyan sa kabilang buhay, waliyadu billah. Hanggat sa kalaunan, dumating na naman ng syaitan at sinabi niya, Ya Abid, ano kaya kung ilagay mo na lang, sabi niya. Dumating na naman si syaitan na nagbibigay ng payo kay Abid. Sabi niya kay Abid, Ya Abid, hindi ba gusto mong makakuha ng reward? Sabi ni Abid, oo naman. Sabi niya, instead na doon mo ilalagay ang pagkain ng dalagita sa harap ng kanyang pinto, ano kaya kung ipasok mo na lang yung pagkain sa loob ng bahay? Kasi, ano na lang ang iisipin ng mga tao? Na ang pagkain ng dalagita, inilalagay mo sa harap ng kanyang pinto. So baka anong sabihin nila? Sabi niya, oo nga. So ganun na nga ang ginawa ni Abid. Sinunod naman niya ang payo ng syaitan. At ganun na ang kanyang ginagawa. Kapag siya ay nakaluto na ng pagkain, dinadala niya ang pagkain doon sa loob ng bahay ng dalagita. So ganun na nga ang nangyari. At pagkalipas naman ng panahon, dumating na naman itong syaitan, la'anahullah, para magbigay na naman ng payo kay Abid at nagmukhang tao na naman o nagkatawang tao. At sa kanyang pagkakatawang tao, kinausap na naman niya si Abid. Sabi niya, Abid, ano kaya kung magstay ka muna doon sa loob habang hinahatid mo yung pagkain at bigyan mo naman ng advice yung babae. Kausapin mo siya, bigyan mo ng mga payo, nang sa ganun,
Makakuha naman ng aral sa'yo ang babaeng yun. So, naisip ni Abid na maganda rin yun. So, sabi ng syaitan, buksan mo lang yung pinto. Nang sa ganun, hindi isipin ng mga tao na may ginagawa kayo masama sa loob. So, ganun na nga ang ginawa ng syaitan. Ganun na nga ang ginawa ni Abid. Kapag hinahatid niyang pagkain sa loob ng bahay ng babae o ng dalagita, ay hindi mo na siya lalabas ng bahay, kundi kinakausap mo ng dalagita para bigyan ng payo hanggat sa sila nagkalapit sa bawat isa. So, pero ang pinto ay bukas, nang sa ganun, hindi isipin ng mga tao na may ginagawa silang masama. So, pagkalipas naman ng panahon, ganun na nga ang ginagawa ni Abid, dumating na naman itong syaitan na ito. Talagang syaitan talaga. Hindi titigil hanggat hindi niya makuha ang kanyang layunin. Kaya mag-ingat po tayo mga kapatid sa hakbang na ginagawa ng syaitan na alam naman natin na siya ang tunay nating kalaban. Dumating naman sa kanya itong syaitan at nagkatawang tao. At yung pa rin, yung matandang yun, na nagbibigay sa kanya ng payo. Sabi niya, Ya Abid, sabi niya, mas mainam, sabi niya, na kapag ikaw ay naghatid sa kanya ng pagkain at kinakausap mo siya, isarado mo ang pinto. Baka ano ang isipin ng mga tao sa'yo? O diba, ganyan ang syaitan. Pagkatapos niya sabihin na buksan ng pinto, ngayon ipapasarado na naman. Talagang syaitan talaga. Isarado mo ang pinto, sabi niya, nang sa ganun, hindi mag-isip ang mga tao ng masama sa iyo. Samantalang noon, sinabi ng syaitan, buksan mo ang pinto para hindi mag-isip ng masama ang mga tao. Ngayon, ipapasarado naman ang pinto para hindi mag-isip ng masama ang mga tao. Nang sa ganun, hindi daw malaman ng mga tao na sila ay nasa loob ng bahay. So, ganun na nga ang nangyari. Umalis na ang syaitan at sinunod na ni Abid ang inutos sa kanya ng tagapayong masama ang kanyang layunin. Paghatid niya ng pagkain sa loob ng bahay, nung dalagita, kinakausap niyang dalagita, naging malapit sila sa bawat isa, sinarado ang pinto. So, ang ginawa ng syaitan, hinaplos niya ang binti ni Abid at ang kanyang harapan. Nang sa ganun, makagawa siya ng masama. At ganun na nga ang nangyari. Dahil sa kanilang pagiging malapit sa bawat isa at pagbibigay ng payo ni Abid doon sa dalagita at silang dalawa lang sa loob, gaya ng sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la yakhluwan ar-rajulu bi imra'atin illa wa thalithuhuma ash-shaytan. Kumbaga, ibig sabihin ng hadith na ito, kung ang lalaki at ang babae ay dalawa lamang silang nag-usap, tandaan nila na ang tunay na ang kanilang pangatlo ay syaitan. Kaya delikadong makagawa ng masama. Delikadong nag-uusap ang babae at lalaki lamang dahil ang magiging kanilang pangatlo ay syaitan. At pagsisikapan ng syaitan na makagawa ang dalawa ng masama. Waliyadu billah. So, anong nangyari? May nangyari na nga kay Abid at nung dalagita. At kalaunan, nabuntis ang dalaga. Hanggat sa siya ay nanganak. At dumating na naman itong syaitan. Tingnan mo, hindi talaga titigil. Dumating na naman itong syaitan kay Abid. At magbibigay na naman ng payo. Sabi niya kay Abid, Ya Abid, naalala mo ba ako? Sabi niya, oo, ikaw yung tagapayo, sabi niya. Sabi niya, may payo ako sa'yo, sabi niya. Hindi ka ba natatakot na kapag dumating ang tatlong kapatid nung dalagita at makikita nilang may anak, hindi ka ba natatakot na pag-iisipan ka nila ng masama at papatayin ka nila? Na ipinagkatiwala nila sa iyo ang kanilang kapatid tapos ginawa mo yun? Sabi niya, anong gawin ko? Sabi ni Abid, di patayin mo ang kanyang anak nang sa ganun, walang pruweba. Wala silang makikitang pruweba na may ginawa kang masama. So, ang ginawa ni Abid, kinatay niya yung bata at pinatay at nilagay niya doon sa labas ng bahay ng dalagita. Ginawa niya ng kanal o libingan at doon niya ipinasok. Pagkalipas naman ng panahon, dumating na naman itong syaitan sa kanya. At nagkatawang tao para magbigay naman ng payo. Sabi niya, Abid, sabi niya,
naalala mo ba ako? Sabi niya, oo, ikaw yung tagapayo. Sabi niya, hindi ka ba natatakot na kapag dumating yung tatlong kapatid ng dalagita, hindi ka ba natatakot na magsumbong itong dalagita sa kanilang mga kuya? Sa kanilang kuya? Ay, sa kanyang mga kuya? Sabi niya, oo, natatakot ako. So sabi ni Abid, anong dapat kong gawin? Patayin mo rin ang dalagitang yun. Para walang magsusumbong sa kanila. So ganun na nga ang ginawa ni Abid. Pinatay niya, kinatay niya ang dalagita. At doon din inilibing kung saan doon na ilibing ang kanyang anak. Pagkalipas ng panahon, dumating na nga itong tatlong magkakapatid at kanilang pinuntahan agad itong si Abid at tinanong ang kanilang kapatid. At umiyak itong si Abid na iyak na pagkukunwari. Dahil alam naman niyang pinatay niya yung kanilang kapatid at anak nung dalagita. Umiyak siya na sabi niya, sa kasamaang palad, nagkasakit ang inyong kapatid. Sakit na nakakahawa, kaya siya ay namatay. So, hindi na hinahanap ng mga magkakapatid. Bakit? Dahil yung babae yung naisang ama na lamang. Ngunit hindi ito ang topic natin ito, paghiwalay ng amana at saka hindi amana. Ibig sabihin ng amana ay ipinagkatiwala lamang. Kapag hindi mo sinadya na mawala sa iyo ang ipinagkatiwala sa iyo, ay hindi wala kang babayaran. Kung iniwalan ka ng motor at nawala sa iyo ang motor at ninakaw, hindi mo babayaran yun kapag hindi mo naman sinadya na manakaw. So, ganun. So, nangyari, hanggat sa dumating ang isang gabi at nakatulog itong tatlong magkakapatid, dumating sa kanilang panaginip itong syaitan na mukha siyang isang traveler o nagbibiyahe at nagpakita sa kanila itong syaitan sa kanilang panaginip at kinuwento ang nangyari. Tingnan mo ang syaitan talaga. Sabi ng syaitan sa kanilang panaginip, naniniwala ba kayo kay Abid na nagkasakit ang inyong kapatid? Huwag kayong maniwala. Kundi may nangyari sa kanila. Nanganak yung kapatid ninyo at pinatay niya ang kanyang anak kasama ng inyong kapatid at nilibing sa lugar na ito at itinuro ng syaitan sa kanilang panaginip kung saan inilibing ang kanilang kapatid kasama ng naging anak nila kay Abid. Hanggat sa kinabukasan, ganun na lang. Yung pinakapanganay, ganun din ang napanaginipan. Pangalawang kapatid, ganun din ang pinanaginipan. Yung pinakabunso nila, ganun din ang pinanaginipan. Pari-pariho. So, anong nangyari? Hindi pa rin sila naniniwala. Hanggat sa paulit-ulit na bumabalik ang syaitan sa kanilang panaginip. Hanggat sa isang araw, kinabukasan, sabi nung isa sa kanila, may nakita ako, sabi niya, sa panaginip ko. Sabi niya paulit-ulit, hindi ko alam, sabi niya kung ikukwento ko sa inyo. Sabi niya magkakapatid, kwento mo, sabi niya. Sabi niya itong napanaginip ko at ikinuwento nga ang nangyari na hindi totoo sa kanilang panaginip, hindi totoo na nagkasakit ang kanilang kapatid, kundi pinatay doon ni Abid. So sabi ng pinakapanganay, huwag kayong maniwala dyan. Dahil yan ay masamang panaginip lamang. Ganoon din ang pangalawang kapatid. At yung bunso ang hindi naniwala. Sabi niya, hindi ako pwedeng manahimik na lamang. Dahil paulit-ulit na aking pinanaginipan. Kaya dapat kong makita kung totoo talaga na namatay ang aking kapatid. So sinamahan siya ng kanyang mga kuya at pinuntahan nga nila ang itinuro ng syaitan sa kanilang panaginip at doon nila natagpuan na tama nga ang kanilang panaginip na kinatay ang kanilang kapatid kasama ang anak nila ni Abid. Paano nangyari? Pinuntahan nila si Abid at tinanong kung totoo nga ba na pinatay niya at umamin naman ito si Abid. At ano ang hatol kay Abid? Sa kanyang pag-amin, siya ay papatayin din. So, ang nangyari ngayon? Noong si Abid ay papatayin na, dumating na naman itong syaitan kay Abid. Sabi niya kay Abid, nagmukhang tao na naman, nagkatawang tao. Sabi niya, Abid, naalala mo ba ako? Sabi niya, oo. Ako yung nagbigay sa'yo ng payo, sabi niya. Nag-anyaya sa'yo na makagawa ng kabutihan. Gusto mo ba, sabi niya, na makaligtas mula dito? Mula sa kamatayan? Sabi niya, oo. Sabi niya, sundin mo ako, sabi niya sa akin yung utos sa'yo. Sabi niya, ano yun? Sabi niya, magsujud ka lang sa akin. Lumuhod ka lang sa akin ng isang luhod lamang.
at makakaligtas ka mula dito. So ano nangyari? Sinunod ni Abid ang syaitan. Lumuhod si Abid sa syaitan at doon sa kanyang pagluhod, saka siya namatay. So ano nangyari? Namatay si Abid na nakagawa siya ng malaking kasalanan. Kasalanan na hindi pinapatawad ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang shirk o ang pagtatambal sa Kanya. Kaya nga sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, kamathali syaitan, na katulad ni syaitan, katulad ng syaitan nung time na sinabi niya kay Abid, sinabi niya sa taon yun, ukfur, sumuway ka, sabi niya sa Allah subhanahu wa ta'ala, masumujud ka sa akin. Falamma kafar, nung sundin niya ang inutos ni syaitan, nung sundin niya ang inutos ng syaitan, qala inni bari'un mink, sinabi ng syaitan, tunay na ako ay inusinti sa iyong ginawa. Qala inni akhafu Allah rabbal alamin, tunay na ako'y natatakot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ngunit hindi sapat na ang tao ay matakot lamang sa Allah subhanahu wa ta'ala. Kailangan, kung may takot ka sa Allah, sambahin mo rin siya. Dahil ang takot ay hindi sapat para sa isang mananampalataya. Takot na may kasamang pagsamba sa Allah subhanahu wa ta'ala. So yun ang naging resulta ng taong nalinlang ng syaitan, na akala niya ang gawaing mabuti na sa tingin niya ay mabuti, yung pala ay masama. Yung pala ang nagdala sa kanya sa impyerno. Na sana mga kapatid, makakuha tayo ng aral sa kwentong ito, at hindi ko na po pahabain, na makakapagbigay sana sa atin ng aral ang kwento na ito. Sana isapuso natin ang lahat ng iutos ng Allah subhanahu wa ta'ala, gawin natin sa abot ng ating mga kaya, at iwasan natin ang lahat ng ipinagbabawal ng Allah subhanahu wa ta'ala, nang sa ganun hindi tayo mapabilang sa kapun o sa lupon o kaya mga kasamahan ng syaitan sa kabilang buhay. Wala billah. Kaya ang syaitan, pagdating sa kabilang buhay, hindi siya pwedeng sisihin ng mga taong sumunod sa kanya. Nabanggit na sa Surat Ibrahim, sabihin ng syaitan, kinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, sabihin ng syaitan sa kabilang buhay, fala talumuni walumu anfusakum, wag niyo akong sisihin at sisihin niyo ang inyong mga sarili. Dahil ang syaitan, alam naman natin na binigyan na tayo ng warning ng Allah subhanahu wa ta'ala, ngunit susundin pa rin siya. Hindi po pwede ganun. Kailangan mag-ingat tayo mga kapatid. So hanggang doon na lamang po, na sana po ay nakapagbigay sa atin ng aral ang kwentong ito. Hanggang dito na lang po mga kapatid. Wa ilahuna wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.